So yung may mga question po or comments, doon na lang po sa chat box para hindi tayo maingay. So ayun, walkthrough lang, walk back natin dun sa previous ng nakarang linggo. So meron tayo dito yung ano natin, web application architecture. So kung mapansin nyo, ito yung pinaka high level architecture pag gumagawa tayo ng web app. So meron tayong users, front end, tsaka back end. So makikita nyo naman yung mga connection nila dito yung collect ng data tsaka display ng result, which is sa front end natin. Ito yung ginagamit na common talaga na pinaka fundamentals talaga natin is yung HTML, CSS saka JavaScript. Then meron tayo dito sa server talaga yung back end, which is yung dalawang klase lang ng transaction nangyayari diyan, from front end to back end, which is request, response. So sa web server nandun yung mga files, yung file system, yung mga naka-store yung mga data natin or mga ginamit na HTML, CSS, images. Then later, nandun din yung mga database. Depende kasi sa isang architecture ng mga system kasi, mostly yung application server nila, yung web server nila, hiwalay yung database server. So depende yan sa mga architect ng mga application or mga providers or mga companies. So sa security na nila yon. So as of now, yung topic lang muna natin ngayon is dito pa lang tayo sa front end. So sa JavaScript tayo ngayon. So sa itong itong series is para talaga sa mga wala pang idea about JavaScript. So especially yung mga upcoming first year tsaka yung mga nag-aaral na ng IT pero hindi masyadong maintindihan yung JavaScript. So meron ako dito JavaScript web fundamentals. So ngayon kukonti lang tayo kasi hindi ko masyadong na-distribute siguro yung link. So para pala sa on the future mag-aano na rin ako sa YouTube ko. Ipagpapatuloy ko ulit yung YouTube channel ko. So pwede niyo, wag niyo kalimutan na lang mag-subscribe yun kung gusto niyo magkaroon ng ma-post ko later on yung mga nagawa ko ng programs kasi gagawin ko ng tutorials yun. So overview muna, what is JavaScript? Si JavaScript kasi kinuha siya dati ni Brendan A.H. noong 1995. Yun yung pinakaunang labas si JavaScript. Then later on, noong 1997, si JavaScript naging ECMA siya. Naging standard na siya, na ECMAScript. ECMA 262 noong 1997. Which is yun din na time na-release sila AS1 to AS5 hanggang currently ngayon, yung ginagamit na ngayon sa mga browser natin, ito yung AS6, yung ECMAScript 6. Yes, sige. Bakit ECMA ang tawag sa kanila, sir? Kasi di ba, ang unang tawag sa kanila, ECMA. Tama ba ako? Or mali ako? Paki-correct ako, sir. Tama naman yun. Si JavaScript kasi dati, ECMA talaga yon. Kasi yung si ECMA kasi dati, siya yung European Computer Manufacturers Association, kaya ECMA yan. Pero yung ES kasi parang term nila ngayon na ginagamit sa JavaScript development. Kaya tinawag siyang ES ngayon kasi parang shortcut siya ng ECMA. ECMAScript, shortcut na lang as ES. Ayun Christian, yun yung kaya tinawag siyang ES kasi itong E sa ECMA kinuha nila, then yung script pinagdugtong nila kaya naging ES to, ES1. Which is yung full niya talaga is ECMAScript 1, ECMAScript 2, ganun. So para ma-shorten lang, ginawa nilang ES yung pangalan.
So, again, JavaScript is a scripting language that allows you to implement complex features on web pages. May features kasi siya to display static or timely content updates, interactive maps, animation, tapos etc. Actually, madaming pwedeng paggamitan si JavaScript. So, ngayon dito sa series natin for fundamentals, ito yung itatakal natin this session. Yung syntax, yung first encounter natin kay JavaScript, una is yung syntax, which is i-discuss natin si variables, data types, condition, loop, and function. Which is, kung meron naman kayong basic knowledge ng OOP, ito pa rin naman yun, ito pa rin naman sila. Then, another one is yung document, which is si document kasi, si JavaScript, meron niyang laging document. Hindi pwedeng wala yun. Which is, under the document, meron yung mga properties, which is yung DOM. Then, paano i-retrieve yung mga elements, which is, mayroon tayong elements. Then, meron tayong selector para i-query or kunin yung mga elements na yon. Tapos, later na natin i-discuss yung iba't iba pang mga features or functionality na nandun sa JavaScript. So, ngayon, kung mapapansin nyo, si document, object model, DOM. So, ito yung document, kung mapansin nyo, meron tayong, talaga, HTML file. Then, si HTML kasi, meron yung mga element. HTML is an element, head, body, or title, then yung mga element. Pero, ito yung default structure kasi. Meron tayong head, saka body. Then, sa loob ng head, meron tayong title, which is that is an element din. Then sa body naman, pwede natin ilagay yung iba't ibang klase ng contents like headings, link, or href. So ito yung parang lang, kung later on may kukunin tayo, makukuha natin ano yung mga elements. Ay, sorry, may ginawa lang. Sorry, guys. Balik lang tayo dun sa Okay. So, nandito tayo ngayon sa sa DOM, yung document object model. So, meron tayong ito nga, yung hierarchy, kailangan natin makabisado para makuha yung mga elements. So, itatakol naman natin yung kanina. So, ngayon, gagawa tayo ng na gagamitin natin yung JavaScript sa application. I'm young and healthy, so baka ito yung gagawin natin. So, dito meron tayo kasi yung variable. So, before tayo mag-start dun sa JavaScript, kailangan natin muna ng mga editor. So, yung mga editor natin, mayroon tayong yung basic siyempre yung Notepad++, Notepad saka Notepad++, yun yung mga common na ginagamit. Si Notepad kasi built-in na kay Windows. So kina Linux, meron tayong mga Vim doon. So
Yun. So, yung gagamitin ko ngayon kasi kasi nagde-develop ako si Visual Studio Code. Medyo madami na kasi si Visual Studio Code kasi marami na siyang extension. So, pwede na siya mag-develop kahit anong klase ng programming language. So, meron akong ni-ready dito na folder para tayo ng JavaScript. Web fundamentals to. So, ito siya. Kita ba o maliit? Kita naman po, sir. Mamaya po, pag nag-edit po kayo ng file, siguro po, maliit po yung text. Lakihan natin yung So, nakaano kasi ako 1920 eh. Ano tayo dito sa 1 to 8 eh. 1 to 80. Okay po, sir. Check natin kung kita. So, si JavaScript, kailangan talaga bago natin magamit si JavaScript, dapat mayroon tayong HTML file. Ito, kita? Hindi. Kailangan palakihan? Kita. Opo, sir. Okay na po, sir. Okay na, sir. Okay na. Thank you po. Nilakihan ko na. Opo. So si HTML kasi, na-discuss na natin last week. So, meron siyang basic template talaga. So, kumplituhin ko lang yung ito. Kung mapapansin nyo, ito yung nauna. Ayan, yung doc type, tapos syempre HTML. Tapos minsan kasi ngayon nagkakaroon siya ng error, so i-define na lang natin siya as lang for short term for language, EN for English. So si HTML meron yan lagi based dun sa DOM natin kanina, meron siyang head sa body. Then yung default, yung title, so sabihin natin yung title natin JavaScript. Then body, sabihin na natin muna headings 1. Hello world. So buksan natin sa browser. Open in default browser. Ito siya. So ito siya. So ngayon ito yung nagawa natin based dito sa default ng HTML, yung hello world. Ngayon, for JavaScript kasi, kailangan natin, meron dito si property, sila browser, meron silang mga development tools, which is, yan yung si inspect element. Pero yung term talaga dito is developer tools. So ito siya, kung yung mga hindi pa familiar, yun yung gamit nito. So si JavaScript kasi, kung gusto natin mag-test, dito muna siya lalabas sa console. Sa console natin. So, yun nga, nabanggit ko dito. Ano na yun? Nabanggit ko dito, meron, yung ipafamiliarize muna natin yung syntax. Ano yung nito? Yan. So, syntax muna ipafamiliarize natin. Nauna pala tayo dito sa DOM, sa document. So, i-familiarize natin yung syntax para magamit natin si JavaScript. Advice ko lagi is, lagi siya tawagin sa dulo ng body, and before ng body, sa loob niya. Ay. Yan. So, si JavaScript, kung ilalagay natin sa HTML, ito yung niya, part niya para magamit natin. So, makikita nyo lagi yan. So ngayon, to test lang muna kung nag-work yung natin. Ito yung gamitin natin, console log. It's either single quote or double quote. Walang problema dito. Kung double quote yung gagamitin nyo sa string, walang problema yon. Hindi naman siya masyadong mahigpit. So, sabihin natin test mode. Yan. So, balik tayo dito sa natin.
Ayan, so ito siya sa console, nagwo-work na yung JavaScript natin na ano. So nag-logs muna ako ng test mode. So ngayon, punta muna tayo sa variables. Si JavaScript, meron siyang maraming klase ng variables, pero yung common na ginagamit is yung let, var, saka const. Ito yung mapapansin nyo minsan yung common na ginagamit. So, anong pinagkaiba ng tatlo na to? Si var, pag gumamit ka ng var variable, pwede mo siya gamitin sa iba't ibang part ng JavaScript mo. Si let naman, hindi mo na siya pwedeng i-declare. Parang ganito. Si var, pwede mo siyang gawing ganyan. I-define mo ulit parehas na variable. Tatanggapin yun ni var. Pero si let, alam ko, hindi pwede magparehas. Yan. Ay, sorry. So, paano natin malalaman? So, from console, i-log muna natin kung ano yung mangyayari sa ganit. Iuhuli na natin si constant. So, ngayon, dito sa console, maglalag tayo ng let. Pinagkaiba ng let sa var. Si let, ito siya. So, expected natin dapat si let si let is 0, tapos dito dapat si let is 20. Okay, so kung napansin nyo, nagkaroon ng error. Identifier X has already been declared. So, bakit? Si let X kasi, nag-define na tayo dito sa taas. Then nag-define din tayo sa baba, which is yun yung problema kay let. Hindi ka pwede mag-double declare ng variables kay let. So, pag kinoment out natin to, ayun, kung napansin nyo, yung nag-print na nag-console logs tayo is X is 0. So, dalawang beses yung ano natin. So, yun yung pinagkaiba ni let. Si let, one time mo lang pwede mag-declare ng isang variable. Si var, itry natin. Let Y. Yan. Si var kasi Y, di ba? Sir, best practices na ba yan sa JavaScript? Yes. Best practices to. So, kailangan nyo malaman kailan kayo gagamit ng let, var, tsaka constant. So, yun lang, iniano ko lang sa inyo si let na one time lang kayo pwede mag-declare ng variable pag let ni let. Hello? Kapag let, sir, yung substitute, isa-substitute yung variable. Kasi, Hindi. that Walang ano yun. Basta yung ano nito is hindi ka pwede mag-declare ng another declaration dito ng variable. Yun lang yung ano talaga ni let. So wala siyang wala siyang limit, pero yun lang, bawal ka mag-declare ng double variable. Parang gusto mo baguhin yung value ni let na ganyan. So hindi yan pwede kay let. Yun lang yung niya, pinagkaiba niya. Si var naman, kagaya nito, nag-var ako dito, yung value niya is 1. Nag-var din ako dito, yung value is 9. So, pag niran natin yan dito, so kung nakita mo, hindi siya nag-error. Kasi, allowable si var na pwedeng gamitin or ilang beses ka pa mag-declare dyan ng variable ng sa buong script mo. Allow si var na tawag dito, duplicate declare. Tama ba term ko? Yan, walang limit si var. So hindi niya i-treat as error 'yon. 'Yun yung pagkakaiba ni let sa ni var. Si let, one time mo lang siya pwede i-declare. Si var, pwede mo siya i-declare na maraming beses. Nagets niyo ba? Clear sa inyo?
Yes, sir. Opo, sir. Yun. Then, constant naman is, Bakit sa syempre, hindi nabasa yung ibang bar, sir? Yung 9, hindi nabasa. hindi, nabasa niya dito. Ito, 9. Okay. Tapos 19-2001. Parang may 19. sarili silang container, sir. Ganun. Pwede, hindi, ito kasi nag-declare tayo dito ng parang another same variable pero magkaiba ng value. So, yun. Sir, para pag bar X, Gagana yan. 2001 pa rin. Sorry. Si varx pala, kaya hindi mag-error kasi nag-let pala tayo dito. So, hindi siya mag-work kasi nauna na siya kay let. Sorry. Okay Tama po. pala yun, Chan. Kasi Yes. nag-let x na tayo. So, hindi na Kapag magagamit yung iba variable po na yun. naman. Parang final, yung sinabi ni Slur. Paano pag nag-iba po ng letter, sir? Kunyari, bar Y. Dalawang bar Or, Y. Kunyari, B. B yan. yung ganito. Nag-iba ng letter. Bar B or bar C. Ayun, walang problema naman kasi iba namang variable na to eh. Ibang Pero declaration na siya. mababasa pa rin siya, sir. Mababasa pa rin sa... Ano yun? Right. Mapiprint po siya. Yes naman, mapiprint siya kasi ito, i-define lang natin yung y. Okay, so. Okay po. Sir, So, doon lang muna tayo sa basic application muna. Noted po. sir, pag dalawang var y, pwede bang wag nang lagay yung verb, sir? Sa ikalawang Yes, pwede naman. Pwede naman siya, clear na siya, sir. pwede naman siya i-reuse mo. Parang ganito. Kasi nag-declare ka na. So, okay lang yun. Oy, walang V ata dito. Binura ko na pala. So, ayun. Walang problema naman kasi ito si Y, ito pa rin siya. Yun lang, inano ko natin na hindi ka pwede mag-double duplicate declaration. Kay let, pero kay var pwede siya. Then constant naman, syempre from the word na constant, hindi siya nagpapalit dapat ng value. Ito. So, burahin ko lang muna to. Ang juyok ba yun? So, dapat pag ganito, hindi dapat siya tanggapin. Yan. Kasi constant. From the word na constant, yan. So, yung pang-apat, hindi niya to tanggapin. Kasi constant, hindi siya pwede baguhin. Parang kung sa ano pa, read only. Yun talaga sinamdosan. Or sinamjuyo. So, ito lang naman, ito lang muna yung ko na variable muna. Sa variables. Updated nga. Sir, kahit So, anong data okay. yung ilalagay sa let, sir? Ano yun? Kahit anong data type yung mailalagay sa let, sir? Yes, walang problema yun. Si let kasi, itong kasing variables na to, sumusunod siya kung ano yung value sa right side. So if it's string siya, sumusunod yung yung left side kung anong value siya. So, X muna tayo dito. It's ox. Kilala ko yun. Ayan, sumusunod siya kung ano yung klase ng data types na dito sa kabila. Ayan. So ngayon, tapos na tayo sa variables. Next is data type. So, syempre si kasi may data type talaga si This lang natin partnership. Common kasi na data type na nagagamit kay JavaScript yung para hindi kayo malito, diretso na lang tayo kay object. Iti-treat na lang natin siya as object talaga pagdating sa data types. Pero syempre, may tendency kasi parang ganito. Kasi halimbawa, let gagamitin natin. So ito kasi yung i-read niya yan as numbers. Pag ganyan.
Okay, so sige, data types na tayo. So select, sabihin ko ito numbers, sabihin ko ito yung variable natin. Daryl, nakakasunod ka? Yes, sir. Ayan. Kasi for Daryl talaga to, yung kanya to eh. Kasi wala pa siyang knowledge talaga dito. So, ayan. So, si variables kasi, meron tayo ito. Iti-treat niya yan as number. Ito naman, iti-treat niya as string. So, Daryl, ano pala, sa JavaScript pala, minsan may mga sensitive case na kailangan ng kailangan mo i-end ng semicolon. Pero sa ibang language kasi, kahit JavaScript ka, kahit walang semicolon, okay lang. Pero para hindi naman hassle kung magagamit ka ng para alam mo na yung end of line ganito. End ng isang line. Yes, sir. Para kailangan may marking ka na end of line na to yung semicolon. Ano yun, Chan? Wala po. Ayan. Tapos, ngayon, meron tayong isa. So, hindi ko na siya ipapadamihin yung mga data types natin. Doon lang tayo muna sa mga common na ginagamit. Meron kayong mapapansin na object. Sabihin natin, car. Mas marunong ako pa sir maging professor kaysa professor namin ngayon na. Bakit? Car model. Tapos, ano pa ba yung meron sa sasakyan? Yung model. Color. Honda. Color. Color, sir. Yan na lang. Okay. Sorry Color. Ayan. So, ito, iti-treat niya yan as object. Pero kung nakita nyo naman, medyo familiar yung ganitong BIOS. syntax. Model BIOS. Parang array, sir. Ito, yung ganito. May familiar ba sa inyo yung ganitong style ni object kaya Java? Yung object, which is ito yung JSON format. Object-oriented na. Object. Ito kasi common na ginagamit sa JavaScript, yung object. Object ang tawag talaga dito. Yes, yung, ang tawag dyan? Curly braces. Curly braces. So, this is an object. So, sabihin natin, yes. Mazda. Red. Ano lang, yun lang alam ko eh. Pag nag-print, BIOS. Yan, sige. So, ito lang muna. Dito tayo sa data type. So, yung print natin dito, yung console.log muna. Doon na muna tayo maglalaro sa sa console application, sa console. Semicolon, ayun, meron na. Semicolon. Console. So, ito, ipiprint natin siya. Number naman kasi to. Para Word, siyang list. Kung sa HTML, CSS, para siyang list, yung let. Ano yan? Para siyang uniform list, UL. Listahan lang. Yes, pwede rin siyang ganun. So, ito, na natin siya dito. Select. So, ito yung itsura niya sa console. So, ito yung isa, yung object nga. Ito is number, a string. Makikita nyo naman, iba kulay ng number tsaka string. Yung string kasi puti dito sa akin. Tapos ito, pag number iba. Pag model naman, ganito siya. So, ang lamang lang kasi ni object kasi pwede mo siya i-call through kung ano yung property niya. Parang ganyan. Natin kung mag-work. So, yun. So, ang lamang lang kasi ni model is, halimbawa, nag-declare ka ng isang object. So, pwede mo siya i-call through property name niya, itong first side niya, yung model, din color. So, pwede mo siya ganyan. Ayan guys, question, baka may tanong kayo. Pwede rin po kahit anong data types dun po sa object. Dito? Sa object? Yes, pwede niya i-handle kahit anong data type. It's either number siya. So, pwede siya ganyan. So, pwede niya i-handle sa object kahit anong value. So, halimbawa, meron tayong count dito.
ganitoin na lang natin para medyo, ayan, para medyo cleaner siya. Ayan. Card.count. So, pag bumalik tayo dito, so ayan, meron tayo Oo nga. Mazda 100. So, pwede niya i-handle. It's either images. Siyempre, depende yun later on sa sa gamit. Ay, ba't May link usually naman video? Dot. Tapos, Oo. Yun yung purpose ng object kay JavaScript. So, next naman, para sa natin, magkakaroon tayo ng conditions. So, si condition kasi, kung nag-Python na kayo dati, nag-PHP, C#, yun din naman, yun pa rin siya. So, para kay Daryl, yung condition, another mag-start conditions. Yes, tama. if ganito, if x is tapos equal to ganito. Pasensyahan nyo na ako Hindi Yes. na ako sanay magturo eh. Sige. Sa condition kasi, meron tayong if else statement. Tama? Yung if, halimbawa, i-check natin kung If i-check natin kung positive or negative, less than or greater than. So, sa condition kasi, meron tayong symbols for greater than, tama? Pa-correct na lang ako less than, tapos equal. Ayan. Ay, tanggalin ko na lang to para hindi malito. Greater than, less than, tapos Ayan, less than, tapos ano pa yung common dito? may equals pa. Ganito na lang. Greater than equal. Ayan, equal. Okay, so yung kulang ko yung Greater than equal. Tapos less than equal. Basic na lang natin wag na natin para padamihin Sige po, sir. Para lang sa hindi pala pa talagang idea. Kasi ito yung OOP nyo Ito yung OOP nyo Opo, sir. OOP. Sa conditional statement kasi dyan malalaman yung OOP. Ito yung kasi foundation pag napunta kayo kay Condition. Actually, hindi lang kay JavaScript to. Sa lahat ng language, gamit yung mga ganito. Conditions, yep. Conditions. Kahit saan kayo magpunta. Nagkakaiba lang sila ng equal. So, meron pa namang equal, meron namang not equal. Not sure ako, yan, yun yung isang not equal. Or meron kayong makikita minsan na ganito na not equal. Word. Car.color, car.model, car.count. Paano yun, sir? Not equal. Oh, yan. May not equal. Not equal. Pero ito kasi, kay JavaScript, hindi ko na ito masyadong nakikita Ito na lang, na not equal. Opo, sir. Mas maintindihan. So, alimbawa, gusto natin i-check kung, may isa pa pala na before tayo magpunta doon, meron tayong operators, di ba? Yes, may operators tayo. Yung bago tayo sa condition, meron tayong, siyempre yung plus negative. Yung basic lang muna. Ano bang operator? Slash. Multiply. Para lang, idagdag na rin natin dito. Additions. Subtraction. Division. Multiplication. Division. Ay. Subtraction. May problema na yung yung keyboard ko, ayun na dumikit. Operators. Tapos multiplication, yung isa. Ano ba yan? Card count. Ayan. So, meron pang isa na nakalimutan natin. Modulus, sir. Mode. Modulus operator. Hindi dapat mawala yan. Ay, spelling ko. U po. U. Tama naman E. Yan. Pasensya, mahina talaga ako sa term nung nag-aaral ako. Ayan, so meron tayong operators din. So now, meron tayong tinatawag na if else statement. If else. O kaya meron pang while. Yung isa po while. Loop na yon. Loop na yon, yung while.
So, ngayon, dito muna tayo sa condition. So, meron tayong if-else. So, if ever gusto natin ma-determine kung ano siya, kung add or even integers. Ayan ginagamit lagi sa sa mga interview. Add even integers. So, syempre, kung meron akong, sample, kung may number ako dito na, let number, sabihin ko, 11. Ay. Sa code bounty mo, sir, ginamitan din. Let 11, let num. 11. So, kailangan natin i-determine kung itong ano na to is add or even integer. So, paano gagawa tayo ng condition nun? Pero para makuha natin yon, magmumodulus tayo. Kukunan natin yung ano niya. Yung modulus kasi para kunin yung tawag doon, remainder. Remainder, sir. So, kung i-divide natin siya by 2, ang modulus by 2 natin siya, tapos i-check natin kung equal to 0. Pag JavaScript pala, yung mga minsan may mga talaga, yung ngayon, lalo na kay E6, minsan naghahanap, ito yung makikita nyo, tatlong equal. Pwede naman isang equal, pero minsan kasi nagre-reklamo sila. So, na lang natin, minsan ganyan. Pwede kasi siya ganyan, tatlong equal. Para hindi lang kayo malito. Ba't pero dun, patas na lang equal? Sa kasi yun sa ES6 ECMAScript yata, may mga na hinahanap si JavaScript. Minsan nagkakaroon ng problema dito. Pinapatatlo. Yung updates nila yon sa ECMAScript. So ito working pa naman siya. Ano yung percent, sir? Yung module? Kalimutan ko yung module. Modulus operator para kunin yung remainder. Okay. If num2 pag nakita niyang equals to 0, wala siyang remainder, ibig sabihin, even siya. So, pwede siyang ganyan. Even, odd. Add. So, pwede natin bakit numbers? Isa lang yan eh. Titignan kung ilan yung remainder ng 11. I-check niya. I-divide niya by 2. Kukunin niya kung i-divide divide 2, ano yung remainder niya. So, pag 0, even siya. Pag wala, pwede ba gumamit siya. Yung slash 2. Console.log. Pwede natin to ilagay. Yup, yung num2. Yan. So, check natin dito. Ayun, tama na yung sagot. Okay, declared. Wait lang, na-declare ko ata sa taas. Meron ata sa taas na. Ay, nga pala, bawal maulit yung num. Nag-bar na lang ako para magamit natin. Bawal maulit yung let. Ay. Isang beses lang. Let num equal to 11. Huwag gagamit ng let ng maraming beses. Yun, yung let na yun. Let pala ginamit natin. So, ito siya. Ito. Nangyari yung remainder kanina, 1. So, add number siya, yung in-input natin. So, kumplituhin natin yung details muna. Yung nasa... So, ito para sa printing, para kayo. Or pwede rin naman to single quote. Wag lang kayong wala namang issue yan. Console.log, chaos.log, input number. So, merong isa para para pumasok dito yung value. Pwede natin gamitin to. Pwede na. Yung curly braces number. Check natin muna. Medyo matagal ko nang di nagagamit to eh. Okay, wait lang Nakalimutan ko na to eh. Baka curly braces. 0. Matagal ko na kasing di nagagamit eh. Yung yung part na yun. Ayun. Hindi na pala kailangan. Okay na. Pwede na. Ayan. So, ngayon, ito naman, ito yung niya. Value. Ay, sorry.
Console.log. Yung tamang basa kasi nito talaga, ito yung pinaka-correct word yan para maintindihan. Remainder of num divide by 2. Joke. Remainder. Sabihin natin ganyan. Remainder of 11 divide by 2. So yun yung pinaka-mabilis na na maintindihan siya. Num 2. Sige, game. Yan. So input number niya 11, tapos remainder of 11 of 2 is 1. Bakit? Kasi 2 times 5 is 10. So meron siyang So ngayon, si modulus kasi, example, gawin nating 3. Ano mangyayari pag 3 ginamit natin na divisor? Kasi ang gagawin niya kasi niyan, pag nag-3 tayo na pinaka-divisor, di-divide niya by 3. So mangyayari niyan, 3 times 3, 9. Tapos may matitira siyang remainder na 2. Nagets na yun? Yes. Opo, sir. Kaya yung safe dun sa sa add even integers, safe talaga is 2, i-divide mo siya kasi isa lang naman yung labas nun, it's either 1 0 1 0 lang. So yung pinagawa ko sa inyo na nandun sa sa discard natin, Code gagamit 'yon ng modulus. Yung sir? Yung nandun sa Discord, yung pinapagawa ko na yung promo ng chocolate. Wala pang nakakakuha ng tamang sagot, guys. Gamit ng modulus din, sir. Wala pa. Ito wala pa nakakuha nito. Sayang. Application niya ng modulus, pero may kulang pa kayo na hindi nyo pa nagagawa doon. Kaya hindi pa siya nagtatama. Sige, sir. So, okay, may question pa ba dito sa if statement pa lang tayo In-example ko lang yung modulus Sir, pag madami yung concatenation natin, sir. Ano 'yon? Yung Condition? iba't ibang value, sir. Yung parang ginawa mo kanina. Yung ginawa mong concatenation, sir, pang concatenate mo. Alin ba 'yon dito? Sa if statement mo, sir. Yung string yung formatting ng string? Yes, sir. Kasi sa test kasi dito lang natin ginagawa 'yon pero sa dito naman hindi na later on. Pero sige. Dalawa kasi yung formatting ng string kay JavaScript. Yung typical na string, ito yung kasi yung common na nangyayari, guys para aware kayo. Meron kasi common formatting ng string. Kagaya nito, yung mag-input tayo. Anong mangyayari? Ito yung common na scenario kay JavaScript So meron ako dito number. Tapos kaya ganun yung ginagawa ko kasi ito yung nangyayari kasi minsan. Versus dun sa ginawa ko kanina. So, ito iti-treat niya as string yung 11. Ito, di ba? Yes. Ngayon, ito yung scenario. Diyan. Anong mangyayari dito? 11 pa rin, sir. Diba? Ito yung kay JavaScript kasi. Kapag ito string, iti-treat niya to as string. Bubuin niya yon as string. Hindi ka makapag-compute. Pero, pag ganito, ano mangyayari kay JavaScript? 11 pa rin, di ba? Tama. Yes, sir. Ayun. Kasi, trinit natin siya as string. Pero, yung plus kasi nito, pag ganyan, huwag kayong malilito Ayan. Freshy ka na pala. So, mangyayari naman, pag ganyan naman, parehas sila, gusto mo i-log, magiging operator yon. Yung ganung part dito sa logs natin. Pero yung laging nananalo lagi, guys, yung ko lang is pag number tapos gusto mo idikit yung number, iti-treat niyo yun as string. Walang ibang labas yon. Pag string tsaka number, iti-treat niya yung as string talaga. Tapos yung isa na ginawa ko is yung ito. Ano ba tawag dito symbols na to? Kaysa mag-flash siya, medyo safe kasi to lalo na yung maraming objects or isang ibang data types.
Ayan, ganyan. Ayan mismo yung ginagamit sa mga interview, sir. Yung mga conditional. Kaya mahirap makapasa sa mga coding exam. Ayan nyo, bubusugin ko kayo sa conditional kasi ako dati examiner nung nag-work ako. Ako yung gumagawa ng mga Ganyan, mga diba? exam ng mga developer. Hirap niyan Nahihirapan din ako. Moron algo kasi yung exam. Parang ito nga lang yung ganito na lang Sa first grad, medyo nahirapan sila dito. Nahihirapan nga ako dyan, sir. Sir, pwede ipaturo ng marami ng ganyan para Basta reminder, basta ito yung pinaka-keyword niyan. Huwag kayong malilito dito Yung modulus operator, pinaka-common keyword niya. Kukunin niyo yung remainder. Yan lang, talaga yung word. Pag modulus operator, kukunin niyo yung butal. Base sa divisor mo. Yung butal. Yan yung pinaka-common word nito. Para hindi kayo malito. Diyan mismo nahihirapan yung mga fresh grad. Okay, so tapos na tayo dito sa if. Meron naman isa pa, yung shorthand. Alam nyo ba yung shorthand ng if-else statement? Guys? Yes, sir. Ha? Which? Hindi. Yung shorthand statement, parang ganito. Gagawa ko, sabihin ko ito yung result. Canary. Ito yung shorthand statement. Kopyahin ko na lang to. Ay, mali naman na kopya ko. Shorthand statement for single lang to para lang to sa ifs ang if else. Ito yung best kasi gamitin. Pag true yan, ito yung gagawin kong value. Pag false, ito yung mangyayari. So pag true, pag false, yan yung pinaka shorthand kay yung if else statement. Ayan. So gagamitin nyo lang yung shorthand, yung ganitong style. Kung single statement lang siya para hindi ka na ilang lines to? 1, 2, 3, 4, 5. Para hindi ka na 5 lines. Pwede mo siya gamitin shorthand, which is shorthand kasi is conditions niya. Tapos if true, ano yung gagawin? Else false. May question ba dito? Ito yung guys Boolean. Shorthand for if else. If single else. If else. Boolean tawag dyan. Boolean. And conditions, pag yung result niya dito, pag true, dito mo ilalagay yung yung output mo parang ganito. Sa gitna ng question mark. Pag false naman, doon sa kabila. Parang it's either maging false true to, nasa iyo na yung diskarte kung paano mo i-display. Which is pinasok na natin sa variable naman dito. Or pwede naman, ito diretso i-print natin. Para hindi siya hassle. Pag mga ganito, kailangan mo siya i-enclose din para safe ka, para readable yung code mo. So yan yung So syempre, meron naman iba. Meron tayong long condition yung ito, F. Ito kasi nagde-depend ito kung kailan kayo gagamit. Ay. Else F pala. Hirap yung yung matagal na Ayan. So meron naman isa yung mga long condition, wag niyo na gamitan to ng short condition. Yung short condition is pwede lang siya dito sa single if else. So dito hindi mo na siya magagamit kasi magi-inner ka na dito, which is hindi pangit na siya gamitin. So sample naman, ito basic sample dito is kukunin natin yung grade. Ito ba yung pinakatama? Sige na nga. So grade, sabihin natin 87. So gusto natin i-check kung passing grade siya. So kung passing natin, sabihin natin passing natin is 85, taas Pasado. Pumasa ka. So dapat i-display natin siya kung pasado siya.
if grade, or sabihin natin, passing natin 85, tapos 85 to 100. Guys, ito pala yung ano natin. Yung range natin, 85 to 100. Others, walang ano, invalid input. Tapos, may isa pa, na status, failed naman yung below, ano, sabihin natin, 75 to 84. Asa. Yan, so parang yun yung condition na to. Meron tayong tatlong klase ng status. Yung passing naman. Yung pass, which is 85 between 100, and failed, 75 to 84. So, other invalid input, ito siya. So, magagamit natin yung long FLs. So, yung una kasi, kailangan natin i-ano yung condition na to. If grade is equals greater than, yan. Greater than equal to 100. 85. 85. If grade is greater than equals to 85, tapos yung condition, ito pala, nakalimutan natin sa condition, yung and tsaka or. Dito, sorry. Logical, sir. Oh, logical condition ito. Ito yung and. Or. Or. Logical. Nakalimutan ko na naman kung saan lang natin ginamit. So, yun, gagamitin natin and para true talaga, true or false. Later on, yung hindi nakaintindihan, i-message nyo na lang ako. Sir, So, yung answer, sige. ay pa ginagamit for true? Okay, sige, balikan na lang muna natin to bago tayo doon. Continue tayo dito. So, ano ba labanan ng and condition? Si and kasi, ito siya. True and true. Ano value niya? True. True. True, sir. Tama, di ba? True. 1 plus 1. Pag true, False. ano False. value niya? False. 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 Tama, false. False and false. False. Okay, baliktad muna natin. Mamaya na yung So, false and true, False pa rin, sir. False. false. Ito, True yan, true. False, sir. False. False. False, True. sir. True. False. yung tamang sagot is true. Kasi, based sa condition, na-meet niya yung criteria. Kasi False and false, true talaga siya. Sir, hindi po siya equal. Pero hindi siya equal. Ano lang talaga siya? Value niya lang yon sa condition niya. Sige. So, dito naman kasi saan, pag may isang mali, panalo lagi yung false. Pero dito kasi, pag false and false, basta yung and parehas lang. Ganun. yun yung ano niya. Yung sa or. Next naman is yung or. Or naman. Or. Sorry. True or. True. So yan, pag true True. siya. True. False. True. Okay, tama. Yung sagot niyan is true. Kasi or yan. Pag may isang nakita siya dyan na, na true lahat yan. Ganun naman kay ur. Ano ba yung tamang pronunciation nun? Ano ba yan? Parang data structures. False. Oo. Kasi ito yung kay JavaScript applicable din kasi ito. Yung mga basic nyo talaga. Edit true. Yan. True pa rin to. True. Tapos pag false. Ito na yung last. False. Diba? So, false to. Kasi, false na yung isa, false pa kabila, false na. Pero pag may true dyan, parang ito yung dominator. Tandaan nyo lagi, dominator yung true dito sa sa or. Okay, noted. Or. Tandaan nyo sa or, ito yung dominator ha. Yung, kung sa yung dominance niya talaga. False. Ay, true. True. Yan. True. Dominator true. Tapos sa and naman. Saan kasi yung condition kung na-meet? Kung parehas sila. Ito naman, yung tatandaan nyo lang dito para hindi kayo malito, walang dominance dito. Iparehas lang sila. Ang naman kasi saan, ang unang target niya is, sige sabihin natin, target niya is, true.
So, pag once na may mali dito, parang ang hinahanap niya kasi dito yung may mali eh. So, pag parehas, same correct, parang ganon, same correct condition, or na-meet niya yung condition. True. Ito yung pinaka-definition niya yan eh. Na-meet niya yung conditions. Or Pag both, sila. parang, ito pala word, both, yun yung pinakatama na ano niya yung condition na wala na ako sa term nun. Parehas. Ayan. So, yun yung mananalo. Sir. Hello, yes. Pag false and false, sir, I think it is false, sir. Kasi once na nag-false, sir, pupunta siya sa next condition. Hindi. Pag nag-false and false siya, true yan. Kasi both has meet the conditions. True yan. Pag saan? Pag saan yan, magtutrue yan. Sa truth table kasi, sir, is false and false is false, sir. False pa rin doon yung ano? Opo, sir. Yes, sir. Kasi, alam ko kasi, pag false and false talaga, pag mamimit niya pa rin yung ano. Kasi na-meet niya yung conditions. Sige, check natin na. Sir, pupunta siya sa another condition, sir. Magja-jump siya sa else if, sir, or sa else. Kung nakalimutan ko na yung yung sa if-else kasi yung false and false, pagka yun kasi yung nasa may parameters niya eh. Pagka na-meet niya yun, ayun yung i-execute niya. Yes. Kasi, ang purpose kasi nito, hindi naman value. Ang ano kasi is parang execution yung ibig sabihin ko dito. Yes. Execution yung ibig sabihin ko dito. Hindi yung value yan. Parang ang ibig sabihin ko, execution. Sige po, sir. Kasi pag value, ito yung pinaka, sorry, baka hindi nagkaintindihan. Basta yung ibig sabihin ko dito is yung execution ng AND operator. Hindi siya yung mismong value niya, true. Parang ito, mag-execute siya dun sa loob ng condition. Pag na-meet niya yung condition. Kaya sinabi ko dito, both has meet the condition, execute niya. Sorry. Hindi tayo nagkaintindihan. Sige sorry po, guys, Ayan. Ang tinutukoy pala natin is yung execution dito. Ayan. So, yun yung ibig sabihin ko dito. Pag true and true, execute niya yung condition na yun. Ito, lalabas na siya, itong false. Ito naman, pag na-meet niya false and false, execute niya. Wait lang, sa truth value, di ba, false or true? True ba yun sa inyo? Hello? False and false. Hello? Gamit ng Hindi, sa inyo. Kasi pinag-aaralan. Sige. Nalito kayo dito, no? Basta ako kasi, pag na-meet niya yung both condition, execute yun. Kaya nasabi ko siya dito, true. Parang ito yun eh. Execute niya yung command. So, matitest niya natin dito. So, dito gagamitin natin yung AND muna. So, is grade is greater than equal to 85 and balik na tayo dito and less than equal to 100. So, true, papasok siya dito. Haba pala yung ano. Okay, so pass. Ngayon, yung isang condition ito, yung failed. So, paano yung failed? If grade is less than equal to is less than 85 na lang. Hindi na ako mag-equal. Mag-or ako dito Hindi na ako mag-ano kasi yung failed hanggang 75 lang. Mag-a-and na lang ako para safe. Grade. False. If grade is less than 85 and grade is greater than 75. So, ito yung failed. Then,
Result, sir. Ito yung invalid. Invalid result. If grade greater than equal to 85. So, burahin na natin yung nasa taas kasi kailangan nyo pa ba to? Sa taas, hindi na. Hindi na, sir. Gawa na lang ako later on ng isang video tutorial na naka-define bawat step natin. I-continue na lang natin tong hands-on natin. Magagawa ako, pagtsatsagaan ko na makagawa ko ng pinaka lesson from bawat step. So sabihin natin by 5 minutes yun yung mga topic. Or igawa ko na lang siya modular, parang ganun. Nagdire-diretso na kasi tayo. So sige, ano natin to? If grade equal to 85. Oh, meron pa add number. Sana yun? To. Yan ako na to. Kasi naka-record naman tayo eh. Oh, meron pa natira. Na lang para malinis kasi sobrang dami na. So ito pass siya. Kasi bakit? Si 87 kasi is greater than 85 pero less than siya ng 100. Tama, di ba? So true siya. Which is true. True. Nangyari. True. True. Mm-hmm. True sa true equal to true. Tapos else if grade 85 less than 75. Tapos ngayon, magbibigay ako ng grade na 101. False. So, pag 101 yan, Invalid, Paul. Invalid siya. So, dito siya magpo-fall sa invalid. Kasi meron tayong range kasi dito eh. Kung na-meet niya to, kasi hindi niya to mamimit. Yung range natin dito. hanggang 100 lang. Oo. Tapos dito kasi sa second one, para sa failed, chinek natin kung less than 85 ba yan? Or greater than 75 ba yan? So, hindi siya papasok dito. Dito siya papasok na sa else, invalid. So, kung magbibigay ako ng grade na, na 79, greater than equal to 85. So, papasok siya sa failed. Sir, pwede bang greater than equal yung 5? Yung 85? Alin? Ito? Oo. Greater than equal. Mas malaki pa sa 85. Ano yung less than equal? Ito? Oo. Ito? Ito ba? Ito? Oo. O ito? Yung kabila, yung 85, less than equal. Less than lang. Pag nag-equal ka kasi dito, papasok yun sa 85. Parang, ang goal kasi natin is 84. So, Okay. hindi kasama yung 85. 84 na siya. Less than lang. Kaya less than lang to kasi 84 yung ano natin. 85 is under dito kasi meron tayong greater than equal dito. Dito, hindi siya equal. Less than lang. Okay. So, which is 84. Gets. Ayan. So, kung makikita mo dito, nag-84 tayo. Failed pa rin siya. Ayan. Failed pa rin siya. Yan yung purpose. Ito kasi yung mga kailangan makabisado nyo yung conditional, tapos if statement. So, meron naman isa pa sa yung bar, sir, equivalent na siya sa iba. Ano yun? Equivalent na yung grade sa 84 or sa iba. Oo. Okay po. Nga pala, may grade na pala. Nakalagay na grade. Ito, nag-grade tayo sa 85. Yeah. Para equivalent siya sa 84. Yup. Meron naman isang klase ng meron naman isa is yung switch. To yung switch. Naalala ko na tong switch. May switch case tayo. Switch case. Sabihin natin, ano ba yun? Okay, so meron tayong dito. Ngayon, pag ganito kasi may condition ka na dalawa, so, mahirapan ka dito na part. Pero meron kasi isa na hindi, wag na advance na to eh. Pag ganito kasi, hindi mo ma-apply yung ganitong condition. Ginagamit lang si switch para sa mga fixed value. So, sabihin natin, meron tayo dito status, parang
sabihin natin, ginagamit si switch for fixed value talaga. Sample ako muna dito ng ano eh. Meron ako dito 1. Hindi, okay lang, sir. 1, 2, 3, 4, 5. Fixed value. Tapos lalagyan ng switch case 1. Switch 1. Ayan, yun yung purpose ng ano. Equal to sabihin natin 1. 1. Tapos num. Tapos lalabas na yung ano, case 1. Tapos meron pala to break, huwag niyong makalimutan sa ano. Nga pala, yung break, parang titigil siya. Para titigil siya sa loop. Sa if statement naman, meron naman. Pwede ka naman mag-ano dun. Pwede ka maglagay pero hindi mo na kailangan yun pag nasa if statement ka na. 1, 2, 3. Ito na lang, 3 na lang para mabilis. Tapos, meron siyang default. Ito. May break din siya dito. Ewan ko nga, ba't kailangan pa ng break? Tapos na naman yung condition ng ano ng if state ng switch eh. Di ba? Hindi kayo nagtataka nun, bakit may break pa sa switch? Kahit wag na. Yun lang ano eh. Actually, pwede wala na to eh. Kasi babasahin niya naman yan. Kasi last na siya eh. Wala nang dalaktawan sa baba. Parang sumusunod lang ako sa syntax, kaya ganyan. Pero okay lang naman. Wala namang ano, ayun. So, ang gagawin na lang natin, ganito siya. This is convert number to words. Sample lang naman. Kung may 1,000 ka, tapos ganito ginamit mo na approach, iyak ka. Tama guys, di ba? Kung may 1,000 kang ano, convert number to words, tapos ito yung ginamit mong approach. Isa-isa. Iyak ka muna. Sir, hindi ba pwede yung keyword na to? Alin? Yung, for example, sir, sa 85 to 100 is case 85 to 100, ganun, sir. Sa alin dito? Other languages kasi, sir, is pwede. Diyan sa switch, sir. Sa switch? Dito kasi kay JavaScript, medyo complicated siya. Sa ibang language, pwede siya. Medyo ano na siya, medyo. Mamaya pakita ko kung paano gagawin. Dito muna tayo sa default Wag muna tayo dun sa ganitong complicated na ano. Medyo complicated na to kasi kay case. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailan kayo gagamit ng if statement saka switch. Pag mayroon kayong ganitong condition, huwag ka magki-case. Hindi yan maganda kay case pag ganito. Hindi siya magandang gawin kay case pag may mga marami kang condition na ganito. Pero lang kung familiar ka na talaga, pwede mo i-apply. Pero yung ko sa inyo is sinasuggest ko, gamit lang kayo ng case kung fixed value siya. Ito, i-comment ko na lang to para hindi magulo dun sa kabila. So, si switch statement, ganito yung pinaka-itsura niya talaga. Ayan, so 1. Ayan, so yun yung nangyayari. So kung if ever may value tayo nilagay doon na wala sa statement ni switch, wag na not found siya. So yun yung application talaga ni case is for fixed value lang siya. Yun yung pinaka best approach niya. Yep, for fixed value lang po. Mas maganda si switch for. Tapos pwede ano yun, Sir Dar, yung natanong mo kanina? Ng object. Pwede ka maglagay ng object. Sir. Oo, yung ito, yung magaganito ka sa switch. Yes, sir. Kasi ang nangyayari kasi dyan, hindi siya advisable na gumamit ka talaga ng ganitong statement sa switch. Boolean. Pero yun nga, minsan kasi, hindi natin maiwasan na may talaga, may mga gusto mo lang i-try para gumamit ka ng ng ganyan.
Pero ang problema, ito yung mangyayari doon. Te-check ko lang kung applicable siya. Kasi, kay JavaScript kasi, hindi ka basta-basta makakita ng mga ganitong statement sa case, switch case. Kayo guys, may meron na dan. Nakaka-encounter na ba kayo ng nag-switch case nito kay JavaScript? Wala pa, sir. Sa ibang language, pwede sa C#, C++. So, meron naman isa na switch. Ito medyo additional ko na lang sa inyo. Lalampas, tatanggalin yung brake, sir? Ha? Wala pong brake hanggang ano? Pwede naman to. Hanggang. Sa dulo, pwede to. Po. Dito? Kunwari po, sa switch po merong range na aabutin tulad po sa if statement. Tatanggalin lang po yung brake, kunwari, between 1 to 3. Okay. Ito naman, yung sinasabi mo, ito. Ito yung, palimbawa, gusto mo magkaroon ng ito, pag nag-input siya ng 1, tinanggal na yung brake, ito yung mangyayari. Ay, wait lang to. Tinanggal natin yung brake. Ito kasi tinanggal yung brake, tingnan nyo ano mangyayari muna. Testing natin. Ay. Wait lang, not found pa pala. Bigay natin ng 2. Ayan, nakita nyo? So, kay JavaScript, since naka-case siya, wala siyang break, babasahin niya pa rin to. Wala namang problema dun sa niya. Kaso may senaryo kasi minsan na babasahin niya yung dalawa. Pero kasi ito error talaga to sa participation. Dapat sa syntax, parang sa test, pag nag-unit test kayo, hindi yan papasa. So kailangan meron siyang break. Yan yung purpose naman ng break. Lalo na mag-testing kayo ng script. Minsan kasi hindi niya to babasahin sa unit test na pag walang break. Nagets nyo guys kung bakit may break na ginamit dito sa syntax? Yes, sir. Sa unit testing kasi, hindi niya to, iti-treat niya to as error na part. Kasi wala siyang end, closing end pag switch case. Pero babasahin naman niya to. Pero prone to sa error pag nag-ano kayo. Later on, pag naging complicated yung statement, ganun siya yung nangyayari dun sa development. Tapos meron naman isa na halimbawa ganyan. So pag ako ng 1, so inano niya and magparehas sila ng condition ni 1 and 2. So ibalik natin tong 1. Princess. Ayan, ganun nangyari pala pag walang breakpoint Iti-treat niya kasi to na dalawa. Babasahin niya lahat. Ayan guys, yung pag walang breakpoint. Pumasok siya dito, pero 1 yung input natin. Question. So, importante talaga yung break kasi sa unit test hindi to papasa. Dapat mayroon talaga yan partner pag switch case. Salamat po. Balik tayo dun kay Sir Darrell kanina. So, okay na tayo dito sa switch. Kung kailan nyo gagamitin yan, advice ko lang talaga dito sa inyo for fixed value lang siya. Para hindi kayo mahirapan. Meron naman isa, pero medyo advanced nga lang siya. Kagaya nito dito, di ba may grade tayo. Kung isi-switch kasi natin to, sumusunod ako sa syntax Ngayon kasi Dar, dito, paano ka ito yung tanong ko ngayon Dar sa JavaScript kasi, paano ka ngayon magko-call dito kasi hindi ka pwede mag-call niyan kasi i-expect kasi dito ni case is value siya.
So, try natin tong ganito, kung mababasa niya. Test lang natin eh. Sumusunod lang ako sa syntax, ako kayo malito. Okay. Gayahin natin to. So, ginawa ko siyang 89 para greater than siya ng 85. Ayun. So, kung nakita nyo, bakit hindi? Ito yung ano there kay JavaScript. Hindi siya binabasa na ganito. Hindi siya pwede na ganyan. Kasi yung nag-i-expect kasi si case ng value na to. Parang i-define mo as list. So, meron... Tapos if... Sige. Statement. Pwede yan. Ano yan, Miss Ler? Asler? Case po, tapos if yung nasa loob ng case. Kaso dapat nakalist po yung grade. Mag-if ka dito? Sa loob po ng sa loob ng case. Okay. Pero sa loob nito, sa loob. Dito ka gagawa. Opo. Okay. So, yun yung actually hindi yun applicable. Pwede ka dito mag-if kung another condition. Kaso, yung kay Darwin, Sir Darwin, yung sinasabi ko is hindi ka pwede makapag dito kay JavaScript kasi. Pero merong isang way naman. At check ko lang kung gumagana pa. Check lang natin kung gumagana pa to. Hello function. Recursion. Wait lang, ano naman to? Wait lang. Dire pagbubusa. Princess. Tiya, bye-bye, Dad. Bye-bye.
Hi, hello guys. Sorry, medyo nakalimutan ko na to eh. Kay ano kasi sa ibang language kasi ginagawa ko nagla-lambda ako dito, pwede kasi mag-lambda dito. Pero hindi siya ganito yung approach. Parang medyo mapafamiliarize siya kasi parang ganito ginagawa dito eh. Pero ngayon hindi ko siya i-ano muna sa inyo kasi advanced na to. Pero yun nga, ang ano ko lang dito is kung may nakikita kayong pag may nakikita kayong design na ganito, tapos ginamit to sa switch case statement, para sa akin pagdating sa, 'di ba, as ako senior developer, pag nagte-test ako noon, hindi siya maganda para sa development ng team. Pag yung ganitong statement condition nilagay mo sa switch case, parang ginawa mo, parang yung makina, sobrang bagal na nga, pinagdagdagan mo pa ng maraming naging complicated tuloy. So, yung inano ko sa inyo is, tinuturo ko lang sa inyo is, kailan kayo gagamit ng if statement saka switch case. So, ito lang yung advice ko. Pag meron kayong mga multiple conditions, sa if else siya gamitin. Pag meron kayong fixed value, sa switch case nyo siya gamitin. Yun lang yung pinaka-best talaga approach sa ganito. Wag nyo na pahirapan sarili nyo dito sa sa switch case. Ano yun, Dark? May message ako dito sa chat sir. Paki-try nga, sir. Ito hindi to applicable kay JavaScript. Yung pinapatry mo sa ito hindi to applicable kay JavaScript yung ganyang statement or condition. Yung pinasabi kasi ni Dar yung ganito. I-treat niya kasi operation to pag ganyan. Minus subtraction yung ganyan. I-treat niya sa operation to. Parang hindi yan yung syntax ni JavaScript. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Susunod lang tayo sa syntax ni JavaScript. So, wala siya sa part na to. Pero meron sa advance, ito yung kay Visual Basic yata, tama ba? Yung syntax na to. Tama ba, Dar? Dar? Yes, sir. Sa Visual Basic kasi yun pwede. So, ang problema naman talaga, yun nga sabi ko sa iyo, sir, si VB.NET kasi pagdating sa mga error, kahit error na yun, binabasa pa rin niya. Kahit may bugs na yung code mo or may something mali na sa code mo, babasahin pa rin yun ni VB.NET or ni Visual Basic. Hindi kagaya sa mga restricted talaga na language like Java, C#. Ayun, hindi niya yun iti-treat. Si Python naman, syempre yung niya is wala na siyang semicolon, curly brace. Pero meron naman part doon na hindi niya babasahin pag hindi sumunod sa syntax niya. So, saang part na tayo? Para saan na yun? So, ayun. So, later on magkakaroon ako ng deep knowledge para sa application ng mga ganito. So, as of now, basic muna yung ituturo ko ha. So, tapos na tayo sa conditions. Ngayon, punta tayo sa loop. So, sa loop, meron tayong, kung familiar naman kayo, di ba, meron tayong while, do while, saka for. Dadagdag ko na rin yung for each. May question ba sa for each? Paano po yung for each, sir? Si for each kasi ginagamit siya para sa object. Pag maglo-loop ka ng object. Magagamit na po yung object kanina, sir. Try natin, para makita natin. So, do while, check ko lang kung naalala ko pa to. So, sabihin natin, ano ba sample nito? Kasi JavaScript to, nandun tayo sa console. Hindi kasi tayo makapag-input ng value dun. So, sa loop, meron tayong while. Pero, guys, pagdating kay JavaScript, bihira lang kayo makakita nito Hello? Oo nga po. Bihira nyo lang, kaya baka hindi ko na to gamitin din kasi bihira nyo lang magagamit to pagdating kay JavaScript. Hindi na to applicable kasi mayroon na kayong HTML kasi hindi na to nagagamit, doon lang to nagagamit sa mga object-oriented din na talaga. So baka hindi ko na to isama, dito na lang tayo sa dalawa.
So, additional tayo, gawa ko ng data types. Ito, idadagdag ko na lang yung data types, Gawa ko ng data types. Ito, hindi ko na-discuss kanina, di ba? Arrays. Square brackets. Hindi, pag array siya, ito yung ano niya. Ano tawag dito? Blocks? Tama ba yung ano ko? Elements. Hindi, itong symbols na to, blocks ba to? Bracket, sir. Bracket. Square bracket Hindi, po. ito yung bracket Curly bracket po eh. bracket Square lang. Sorry, may na ako sana. So ngayon, C4i kasi, alam ko familiar na kayo naman dito eh. So, index equals to 0. Capital I, sir, yung... Hindi. Ayaw niya eh. Bar na lang. Ayaw niya ng int eh. Index, ano muna natin index equals to, kasi nag-0 tayo, so 5. Yan. So, yun yung pinaka-syntax ng for loop natin. So, i-print lang natin siya, yung console.log. Array index. Tapos i-print din natin siya dito. Yan, so testing natin dun sa log, console log natin. So ito siya. Which is yung array natin. So 1, 2, 3, 4, 5. So ito siya pagdating sa for loop. Ito, pwede ba ako mag for each dito? Tanong ko sa inyo. Opo, sir. Object po yun eh. Okay, so tama. Pwede ka mag for each as long as object yung ano. Ano ba yan? Nag-suggest agad? Sorry guys. Si for each kasi, ito na yung itsura niya talaga pagdating kay JavaScript. Hindi na yung typical na for each na. Ito yung for each kay JavaScript. Itong element, ito yung nasa loob. Itong nasa loob, yan yung ano niya, elements niya. So, yun lang. Nangyari, ito na lang yung gagawin natin. Ay. Ayun guys. Ito kasi yung ano, ito yung mga shortcut ni ano ni shortcut yung mga shorthand ni ano ni JavaScript. So mostly yung ginagamit kasi namin ito. Yan, question lang. Question. Wala? Wala po, sir. Okay. Ayan, baka meron kayo ano. Sige. Marami po ba siyang parameter? Alin? For each po. For each? Wala. Ano lang, yung ito lang siya. Ito kasi pag nakakita kayo ng mga ganitong expression. Anong expression yan, sir? Itong may arrow, parang arrow function. Okay. Explain ko na lang yan. Pag nakakita kayo ng mga ganyang expression sa code, ito kasi is a function or a object. Ito naman yung ano niya, process niya dun sa loob, yung function niya. Pero ito, common to, makikita nyo to is ito yung keyword niya. Yan yung pinaka-keyword niya para mapag nakita nyo yung mga ganyan. Shorthand siya ng mga function. Yun yung pinaka-common niya na ano. So kung familiar na kayo sa iba, lalo na pag nag-C# kayo or VB.NET, meron naman doon additional ito. Sir, ES6 po ba tong function na to? Ito? Hindi, ito JavaScript to. Si Python may ganito din Medyo wala lang ganito. Pero meron kayo makikita niya kay Python. Kay PHP, alam ko meron din si PHP ganito na makikita kayo na language.
Pero ang nangyari kasi kay PHP, pag nakakita kayo ng ganyan, ano yan eh, parang property ng isang class. Halimbawa, may class ka, tapos i-call mo yung property. Ganito yung nangyari kay PHP. Ito yata yung calling niya. Or tama ba ako? Ito. Medyo nakalimutan ko na eh. Sa for each po Ganyan po, yan, sir. sir. Sa for each lang po. Ito kasi kay for each, ano siya, ito yung syntax niya. Yung ipo yung ano, yung element sa loob Oh, ng yung array. laman niya. Ito yung, sabihin ko, ito yung content. Ayan. Sir, okay. Tapos na ba lahat? Sige, before that, ano pa ba yung ano ko, last natin dito, check ko lang. Ayun, so later on, expand natin to later on, pag gagamitin na natin to. Babalik pa rin naman tayo dito eh, kasi marami to, ng mga part na kasi siya ng ano eh, ng for each. Yung last natin, ito na lang. So, last na to, may bibilin din kasi ako eh, may meeting, mayroon pa ako mamaya alas 8 eh. So, ito yung last natin. So, familiar na ba kayo dito? Yung for each kasi kanina, nagsimula yun dito. So, gagawa ko ng function dito. Yung purpose niya is to print yung data. So, ito yung basic syntax ng function. Function, pangalan ng function, yung open close parenthesis, tapos yung curly brace, yung laman ng function. So, para siya magamit, ito yung pag-call niya. Either nandito siya sa taas o sa baba, as long as na-declare mo siya sa buong script, i-call niya yon. So, pag niran natin yon, ito na yung mangyayari sa kanya. Yan, print hello world. So, ito yung function. Ngayon, meron tayong tinatawag sa function. Pwede tayong maglagay ng parameters sa function. Parameters. So, what is parameters? Pwede tayong maglagay dito sa loob. Halimbawa, gusto natin mag-dynamic, iba yung value na piniprint niya lagi. So, sabihin natin yung, ito yung value. Oh, pag nag-print ako dito, yan. So, nag-create ako ng function na may parameter na isa, which is value. So, si print value, pag niran ko yan dito, ito na siya. So, pwede ko na siya gamitin as printer ng iba pang Yan, question. Question dito sa function. Ha? Clear naman yung iba dito. Daryl. Clear naman po. Ayan. So, additional ko lang. Halimbawa, gusto ko mag-compute ng sum. Gagawa ko ng function ng sum. Which is same din naman to sa OOP nyo. Ito yung value 1, value 2. So, pwede ka maglagay ng iba't ibang parameter dito sa kanya. So, yan. So, ngayon kung magagawa ako dito ng sum. So, gumawa ng function na isa-sum niya yung 1 saka 3. Tapos ipiprint niya yon. So, pag niran siya natin dito, ito na siya. 1 plus 3 is 4. So, yun yung kagandahan ni function. Pwede ka mag-define, tapos siya nagpa-process. Ngayon, meron pang isang gamit si function. Meron kasi function na may return value. Sample ito. Si sum kasi, pwede natin i-convert na magkaroon ng return value. Ito. Si sum ngayon,
kailangan may mag-hold ng value niya. So, gagawa ko dito ng ano. Ayan. Ginamit ko na rin si printS. Ayan. So, yun pa rin yung ano niya. It's output niya. So, si function nga lang dito is may return value na siya. So, ito yung dalawang klase ng function. Yung function na walang return value, yung function na may return value. Ngayon, yun lang. Itong function kasi, pwede ito i-shortcut na ganito. Ito yung advanced dyan. Ko lang kasi medyo matagal na akong di na rin nagano dito eh. Para wala na ba dito? Naano ko na itong syntax eh. EV, console log plus EV. Hindi ko nalagyan ng ang error pala ito kasi not found, hindi ko pala nilagyan ng ng value to. Oh, wait lang, sige. Try mo sir gawing and dito sa sa advance. Hanggang dito muna yung natin as of now kasi medyo advanced na yung isang ituturo ko pala. So yun guys, dito hanggang dito na lang muna tayo. May question kayo? Wala? Okay, clear na kayo dito sa function? Opo, sir. Kahit marami pong parameter, no? Kahit ilan po. Pwede kayo maglagay ng iba't ibang parameters. Iba't iba rin na parameters, either string value or object. Pwede nyo iba to dito sa function. Para mapalit yung source code nyo, yung mga ganito. Or gusto nyo kuha ng sarili nyong function, gawa kayo ng function nun. Which is applicable din naman to, hindi lang sa JavaScript, sa ibang languages din. OOP methods. Applicable to yung mga ganito. So, yun guys, thank you sa sa time. So, sir, balik lang ako dito. May question po sa chat box. Sige, hindi ko nakita. Yung shortcut ng FS kanina, yung shorthand, yes, pwede gamitin yan sa iba't ibang language. Basta yun yung condition nun. Pero sa Java, sa VB.NET, ito yung code niya. Ito nakalimutan ko lang. Iba yung sa VB.NET. Pero sa ibang language, ganun talaga yung niya nangyayari. Conditions. Yes, sige lang. Sir, sa sir, pag save yan, .html pa rin yung sir? Ito, .html pa rin. Di ba sir, di ba JavaScript? Ito? Yeah, JavaScript sir. Pag save, .js yung extension? Or .html? Ito kasi ngayon, yung tinatch kasi natin ngayon pala, is nandito pa sa body ng HTML yung JavaScript dito natin. So yung tinatanong ni Cass, ni Daryl, yung sinasabi mo is magki-create tayo ng another file. .js, okay. Sabihin ko ito yung site, di ba? Ito yung sinasabi ni Daryl pala. And iba naman to, Dar. So ngayon gusto mo kasi, halimbawa para hindi magulo yung source code mo, gusto mo ilipat yung source code mo, dito mo siya ilalagay. Isang file. Tapos, ngayon, pagdating dito, ito pa rin yung niya. I-re-reference mo na lang siya. Okay.
Importante lagi ito ganyan at Thank you, sir. Para makita niya yung tamang ano. Kasi kahit naka-deploy na sa website, hanapin niya yung tamang root or path ng file na yon. Kung saan man yung pinaka-root folder mo. Pag ganyan kasi mag-e-error yan pag nag-ano kayo or ginanyan nyo siya, mag-e-error yan pag naka-host na yung ano nyo sa website. Minsan maghanap siya ng path, mag-e-error siya. Hahanapin niya kasi yung root folder. So, advice ko laging ganyan kung sa HTML, JS, JavaScript. Same din naman sa ibang language, ganito yung nangyayari. May dot talaga para sa root folder. Dot backslash. So, syempre, pag refresh natin, same pa rin naman nangyayari doon. So, yun lang. Gusto mo na magkaroon ng yung parang clearing na later on. Yun yung pinaka-advanced, medyo beginner na tayo. Ililipat na natin yung mga script. Same with CSS para ma-call siya. So, dito na yun. Nagkaroon tayo ng panibagong papel. So, ito, halimbawa ito, pwede nyo na to gamitin sa labas. Pag ginamit nyo yan. Parang ganyan na buo si Bootstrap. jQuery. Ayan. Ayan. So parang may idea na kayo kung paano, bakit nagawa sila jQuery, sila Bootstrap, sila kung sino pa man yung mga third party na library yun. Dineclare na kasi nila yung mga dito, yung parang shortcut na nila, gumawa na sila ng library. So magagamit mo na siya sa buong application mo. Yung ito. Question, wala na ba? Wala na, sir. Ayan, kasi kay for Daryl talaga to yung ito. Kayo guys, wala na. So, yun, natatapos na yung natin, yung last natin. Hindi natin naabutan ngayon yung ito selector tsaka element. So, ko na lang yun sa next natin. Next session natin sa Saturday uli. Meron pa po mamaya, Meron mamaya React. Introduction lang sa React.js. Yan. Sige ba. So, meron ako para baka ilagay ko na rin din to Challenge na naman, challenge yourself. Yung challenge 1, syempre, make a guess number game. Para mag-input ako ng number, i-guess siya. Between number, sir. Languages. Ito naman, pwede kayo magkaroon ng challenge to paper, rock, and scissors. 2-player nga lang yung gagamitin nyo. Kung kaya nyo na siya i-apply dito sa sa HTML, parang may text box kayo doon, self-study nyo na lang. Yung ganun. Paano nyo i-apply ngayon yung JavaScript doon? As in, 2 tao po. Ito 2-player. Hindi, online. Pwede ka naman magkaroon ng 2 text box doon. Hindi muna online. Later na tayo nun sa online, sa real time. Parang lang, gawa-gawa ka lang na 2 text box sa page. Okay. Para lang. Pag hindi nyo nagawa, gagawin naman natin tong activity later on Itong challenge na to Apa. Yan yung magiging next topic natin sa JavaScript. So yun guys, thank you. May lalabas din ako, may bibilin lang ako. So see you later. Salamat. Salamat sa time nyo. Salamat, sir. Actually, tingnan natin kung aabot tayo dito. Sa goals kasi natin talaga for next meeting. COVID tracker. Select. So, ito yung, hindi ko na-discuss natin. Nagpula ako sa Dapat pala 2 oras. Selector po, tsaka element. Yung mga basic talaga, selector, elements. Mauna dapat nga elements Natouch na natin to elements. Pero hindi pa naman full. So, selector. Tapos, papasok tayo sa events. Timer, API, tapos yun na sa class object yung kanina, yung pinano natin na Gagawa tayo ng sarili nating class or object sa JavaScript. So pag after nito, nabuo na to lahat, pwede na tayo na mag-program ng isang language or isang application. Pag na-touch na natin to. Dapat pala mauna to
class bago API? Oo. Yan, dapat mauna pala to. Ito kasi additional lang to. Ito naman si events kasi kadikit to ng ng mga element saka selector itong events. Ito additional lang tong gusto natin magkaroon ng timing or konting animation or konting ayan nga parang nag running time ganun. Apo. Tapos class object naman which is na-define ko na kanina yung sample. Tapos API na tayo. So yun guys, Thank you sa pakikinig. Salamat sa inyo lahat. Sir, may po sa isa sa chat box. Sige. Sige. Ano yun? No problem. I-edit ko lang kasi maraming bloopers eh. Ayan. Mamaya pa siguro papasok ko. Maraming bloopers kasi minsan hindi na ako masyadong magturo eh. Sige po sir, maraming salamat po. Salamat sa inyo. Bye-bye. Thank you. Sige po. Thank you, sir.